Part 17. Baka hanapin mo ako tapos, kapag hindi mo ako nakita, magdebog ka dito, pang-aasar nito kaya tinulak ko na siya palayo sa akin. Ayoko namang makita kami ng mga tito at tita namin dito na naglalampungan. Nasa ibaba lang sila at mula dito ay naririnig ko ang mga tinig nila. Baka bigla ring lumabas ang pinsan namin o baka maisipan nila kaming silipin dito at makita pa nila kaming naghahalikan. Sige na, umalis na kayo, pananaboy ko. Muli niya akong kinabig palapit sa kanya sa kahinalikan bago tuluyang lumakad pababa sa hagdanan. Malapad akong ngumiti habang pinapanood ang likuran niya. Nakapamulsa pa ang dalawa niyang kamay. At kahit na mag-asawa na kami, hindi ko pa rin maiwasang hindi humanga sa kanya. Ba't ba kasi ang gwapo-gwapo niya? Inayos ko ang sarili at buhok ko bago muling pumasok sa kwarto para balikan ang mga pinsan ko. Puro pang-aasar ang sinalubong nilang lahat sa akin. Parang gusto ko nang makita ang magiging pamangkin ko sa inyo, Aniavet na dreamy pa ang mga mata. Magiging spoiled siya sa amin tulad ni LJ, gatong naman ni Rian. Pare-pareho na silang nangarap at nag-imagine sa magiging hitsura ng magiging anak namin ni Chino. Hindi sila natigil sa pag-uusap tungkol dun habang ako ay patawa-tawa lang sa bawat sinasabi nila. Nang mag-ayang bumaba si Rian ay nagtungo kaming lahat sa garden. Sinamahan namin ang mga lalaki na mukhang hindi naman talagang nag-iinuman dahil may laman pa iyong isang bote ng alak na inilabas ni Joseph mula pa kanina. Nandito rin sa labas si Dom na kalaro si LJ. Si Chino at Ryan naman ay wala pa. Nakalimutan kong itanong kung ano ang gagawin nila doon sa bayan. Ilang minuto lang ang lumipas ng pumarada sa tapat ng bahay nila Joseph ang sasakyan ni Ryan. Bumaba mula sa passenger seat ang asawa ko na dito na agad nakalingon sa gawi ko. Umiinom ka ba? Tanong ni Chino nang makalapit sa akin. Tumayo ito sa may gilid ko habang nakaupo ako sa harapan ng mesa. Iniakbay pa niya ang braso niya sa balikat ko, habang yung isa niyang kamay ay nasa may bewang niya. Hindi, iling ko. Paps, oh. Inabot ni Liam ang shot glass kay Chino na agad niyang kinuha at ininom. Nang magdi-dinner na ay nagtungo kaming lahat sa may dining room. Maraming pagkain ang nakahapag sa lamesa para sa aming lahat. Nakaupo ako sa pagitan ni Mommy at ni Chino. May mga bagay pa rin riya pinag-uusapan ng mga elders habang kumakain kami. Paminsan-minsan rin pare-pareho silang tatawa. Do you like this, baby? Biglang tanong ni Chino habang nakaturo ang tinidor sa serving plate na may lamang grilled salmon na mayroong avocado salsa. At ubili akong tumango dahil biglang nagtahip ang dibdib ko nang tumigil ang mga matatanda naming kasama sa pag-uusap nila. Alam kong narinig ng mga tito at tita namin iyon ang sinabi ni Chino. Ramdam ko na rin sa buong mukha ko ang mga tingin nila. At kahit gusto kong salubungin ang mga yun, hindi ko ginawa. Parang wala namang pakialam si Chino Alaric na kinuha pa ang isang pirasong grilled salmon at inilagay sa plato ko. Lumunok ako at parang bigla akong nabusog. Paimpal kong iginala ang paningin ko sa mga kasama namin sa mesa. Walang pakialam ang mga pinsan namin na patuloy lang sa pagkain at paminsan-minsang nagkukwentuhan. Nang tumingin ako sa mga magulang namin ay pareho silang nakangiti sa akin. Subalit hindi namatay ang kaba sa dibdib ko nang ibaling ko ang paningin ko sa mga tito at tita namin na mukhang gulat pa sa narinig mula kay Chino. Narinig ko ang pagtikhim ni Tito Alejandro habang humihiwa sa pagkain niya na nasa plato. Did you two get back together? Simpleng tanong ni Tito bago isubo ang karne na nasa tinidor niya. Nagpalipat-lipat pa ito ng tingin sa akin at sa lalaking katabi ko. Yes, Tito, cool lang na tugon ni Chino. Alam niyo ba ang tungkol sa kanila, Gerard? Carla, malumanay lang ang tinig ni Tito Alejandro. Yes, kuya. Sagot ni Dad. And we're cool with them. They weren't born siblings. Because they are born to be lovers. Singit ni Joseph sa kapahumalaklak. Pati ang iba naming pinsan ay natawa, hindi dahil sa sinabi niya kundi dahil sa paraan ng pagtawa niya. Are you still not cool with their relationship, Daddy? Tanong ni Amara sa ama. If your Tito Gerard and Tita Carla already approved of their relationship, who am I to judge? Nakangiting sabi ni Tito habang nakatingin sa anak. Their parents have better judgment than us, Amara. Ayla will always be a part of our family.
Nagpalit man siya ng apelyido niya, babalik at babalik pa rin siya sa pagiging Fontanilla. Napasinghap ako at halos maiyak nang marinig ko ang sinabi ni Tito Honorio. Isa-isa kong tiningnan ang mga tito at tita ko na malalapad ang ngiti sa akin. Gumanti rin ako ng ngiti sa kanilang lahat. Kung hindi lang iniakbay ni Mommy ang braso niya sa may balikat ko, balak ko sanang tumayo at yamakap sa kanila. Bigla kong naalala yung dinner rin namin noon kung saan matapang na inihayag ni Chino ang damdamin niya para sa akin sa harapan nila. Ibang-iba ang nangyari noon sa nangyayari ngayon. At nakakataba ng puso na tanggap na nila kaming lahat. Naninikip ang dibdib ko, at ramdam ko ang panunuot ng lamig sa mga palad ko. Hindi ko alam kung tama ba na pinilit ko si Chino sa sumali sa kompetisyong ito. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng nerbiyos kapag naiinis ko na patatakbuhin niya ng mabilis ang sasakyan. Hindi pa nga nagsisimula, ganito na ang pakiramdam ko. Napapanood ko naman siya dati sa mga racing competitions na sinasalihan niya. Pinapanood ko rin naman yung iba pang mga nasalihan niya noon kahit na yung mga replays at sa phone lang. Pero ngayon, iba talaga ang kabog ng dibdib ko. Dahil ba ngayon ko na lang ulit siya mapapanood ng live? Gosh! Looks like the girlfriend is nervous, rinig kong pakantang sabi ni Rian. Nandito kami sa ibaba ng grandstand, sa bungad lang ng speedway. Nagpaalam naman kanina si Chino na kailangan na niyang mag-prepare. May mga kailangan rin daw siyang kausapin katulad ng mga car engineers tungkol sa gagamitin niyang sasakyan, pero babalik rin daw siya dito dahil may free time pa naman siya. At provided yata ng car company ang mga gagamitin nila ngayon. Sino ang hindi nenerbyosin? Ngumiwi ako sa pinsan ko. May iba-iba ring tao ngayon dito, at sa itaas ng grandstand. May mga media pa nga, at mukhang may live coverage to. Ang sabi rin ni Chino ay may mga celebrity na dadalo rito ngayon. Siguro ay mga brand ambassador iyon ng car company na nag-organize sa event na to. Mukhang malaki talaga ang gastos rito para lang ma-showcase ang mga sasakyan nila. At mukhang may live coverage to. Ang sabi rin ni Chino ay may mga celebrity na dadalo rito ngayon. Siguro ay mga brand ambassador iyon ng car company na nag-organize sa event na to. Mukhang malaki talaga ang gastos rito para lang ma-showcase ang mga sasakyan nila. Iginala ko ang paningin ko sa buong field. May isang malaking LED TV sa gitna para dun mapanood ang mga nangyayari sa mga nagre-race na hindi naabot ng mga mata namin. Malaki at malawak itong racetrack. Mayroon itong 4.189 km length, 18 turns, at counterclockwise iyong rotation. 12 meters minimum rin yung width ng track. Where's my wife, guys? Malakas na tanong ng isang tinig sa kabila ng ingay. Mabilis ko yung nilingan at nahigit ko ang hininga ko nang makita ang asawa ko na nagpapalingga-lingga pa at isa-isang tiningnan ang mga pinsan. Naka-race suit na itong kulay pula habang nakaipit ang helmet sa may braso at tagiliran niya. Mababasa mo rin ang brand ng car company sa upper part ng suit nito. Medyo messy rin tingnan ang buhok niya, bumagay lang sa kanya. Wife, ang advance mo naman, Alaric. Panunuya sa kanya ni Amara na hindi niya pinansin. I'm here, baby. Itinaas ko pa ang kamay ko saka naglakad tungo sa kanya. Hindi niya siguro ako napansin dahil natatakpan ako ni Ryan at OJ. Matamis itong ngumiti at kitang-kita ko ang pagkislap ng mga mata niya nang dam ako sa akin ang paningin niya. Agad akong yamakap sa katawan niya nang makalapit ako. Humawak naman ang isa niyang kamay na may suot ng gloves sa bewang ko. Kinakabahan yan, Chino. Kaya dapat galingan mo, pahayag ni Rian. Tumawa si Chino saka humalik sa buhok ko. Paps, nakasalalay sa iyo ang sasakyan at isang buwan na sahod ko. Do your job as a racer, bro. Show them your driving skills. Sinuntok ni Ryan ang kamao sa hangin. You know damn well this isn't really a competition, Ryan. Nag-quote pa si Chino sa hangin nang sabihin yung word na competition. The car company just wanted to show off their cars and how fast they could run in this field. Whatever, Chino. Marteng sabi ni Ryan. Basta, ipanalo mo to. Putang ina, malaki ang pusta ko sa'yo. Umiling-iling si Chino habang natatawa sa pinsan. Oo nga, Paps. Gatong ni Joseph. Tsaka, ngayon ka na lang ulit mapapanood ni Ayla. Ipakita mo sa kanya kung gaano kakagaling at kabilas sa pagmamaneho.
I already showed her my driving skills. Marumi itong ngumisi nang tumingin sa akin. Gustong-gusto nga niya kapag mabilis. Tumanggaw-tango pa ito. Mabilis kong kinurot ang likuran niya ngunit hindi ko man lang nataman ang balat nito dahil makapal itong suit niya. Nag-excuse kami sa mga pinsan namin at nagtungo sa may sulok kung saan hindi masyadong matao at maingay para makapag-usap kaming dalawa. Kabisado mo na ba tong track, Chino? May pag-aalala kong tanong. Ibang racetrack kasi itong pagdadausan ng event na to. Hindi naman ito ang usual na racetrack kung saan siya madalas na nakikipag-compete dati o kapag nakikipagpustahan. Mas malaki itong ngayon. Yes, baby. I've been here 3 times, mungkahin ito. The circuit can be split into dalawang separate short courses, east and west. And we'll only take the east course which has 1.900 kilometers long with 8 turns, paliwanag niya. Tumanggaw-tango ako. Yung mga dadaanan nyo, ayos naman ba? Muli kong tanong dahil alam kong hindi lang naman magiging diresto ang daan nila. May mga paliko-liko pa rin, at doon talaga ako kinakabahan lalo na't magiging mabilis ang takbo niya. Yup, easy lang yun. Common dot ito. Back straight, inner and outer loop, shoot, toe, the boot and heel, pag-e-elaborate nito sa mga pangalan mga posibleng obstacles o kung ano paman. Mahina akong pumulatak at napangiti. Mukhang wala naman akong dapat ipag-alala dahil sports niya to, at sanay na sanay siya failed. Bakit ba kasi ako ninenervyos? Alam ko namang magaling siya pagdating sa ganito. Okay, then, good luck. Hinaplos ko ang pisngi niya na ikinagulat niya. Ang lamig ng kamay mo, puna nito saka inalis ang kamay ko na nasa pisngi niya at mahigpit na hinawakan. Are you really that nervous for me? Aniya pa sa hindi makapaniwalang tinig habang natatawa. Ngumuso ako sa kamarahang tumanggo. Baka kasi may mangyaring hindi maganda sayo. Kinagat ko ang inner lip saka tumingin sa kung saan. Humalaklak naman ito. Mukhang pinagtatawan talaga itong pagiging nerbyosa at overthinker ko. Marahan niya akong hinayla palapit sa kanya sa kaniyakap ng mahigpit. Naramdaman ko ang paglapat ng mga labi niya sa ulo ko. Pati ang tungki ng ilong niya ay naramdaman ko. Ipinulupot ko rin ang mga braso ko sa katawan niya. Ang sarap mong mahalin, bulong nito sa buhok ko. Kaya hindi kita sinukuan, Malapad akong ngumiti at mas hinigpitan pa ang yakap ko sa kanya. Ang sarap mo ring magmahal kaya nga kita binal ikan, usual ko na ikinatawa niya. Nang balikan namin ang mga pinsan namin ay halatang hinihintay nila kami. 3 beses humulik si Chino sa mga labi ko sa harapan ng ibang tao, at sa harapan ng mga pinsan namin bago siya nagpaalaam na aalis na. Nagtungo kaming lahat sa itaas ng grandstand para humanap ng mauupuan. Bumuga ako ng hangin sa himpapawid para pakalmayan ang dibdib ko. Ilang minuto lang ang dumaan nang marinig namin ang tinig ng 3 tao, isang babae at 2 lalaki mula sa mga malalaking speaker dito. Nagpakilala sila bilang commentator ng larong ito ngayon. Halos magulat pa ako nang marinig ang pangalan ng babaeng commentator. I think, guest commentator lang siya rigayon dahil brand ambassador siya at sikat na artista pa. Umugang ang sigawan at palakpakan ng sunod-sunod na naming makita ang mga sasakyan sa racetrack. The cars were lined up behind a pace car. They were also lined up in the grid for a formation lap. Nasa 20 yata ang mga kalahok ngayon, at nandun sa pinakadulo ang sasakyan kung saan nakasakay si Chino. Tuldok. Mas lalo akong kinabahan dahil paano niya mauunahan itong mga nasa unahan niya kung nasa dulo siya. Ang swerte ng pole sitter dahil malaki ang advantage niyang manalo. Hindi na niya kailangan makipag-gitgitan sa ibang sasakyan para lang makauna. O baka ganito talaga to. Bakit ba kasi hindi ako nagtatanong kay Chino tungkol sa sports niyang ito? Paano mananalo si Chino kung nasa dulo siya? Hindi mapigil ang reklamo ko sa mga kasama ko. Mahahabol pa ba niya yang nasa unahan? Just watch him do the work. Ayla, relax lang nasabi ni Ryan. Not all pole sitters win the race. Since mukhang tiwalang-tiwala naman itong lalaking ipinusta ang sasakyan at isang buwang sahod kaya magtitiwala na rin ako sa asawa ko. Leon nga lang ay paano ba talaga siya makakapunta sa unahan? Hindi pa ganun kabibilis ang takbo ng mga sasakyan dahil formation lap pa lamang ito.
At ayon sa mga tinig na naririnig ko sa mga speakers, nakapace pa ang takbo nila dahil nandun pa rin yung pace car. Parang warm-up lang muna yata ito kung tutusin. Para na rin siguro matest ang mga gulong at brakes. Para na rin siguro malaman kung okay ang lahat. Muli kumabog ang dibdib ko nang magsimula na ang totoong race. Panay ang sigaw ng mga kasama ko at ang ibang tao. Hindi ako mapakali sa upuan ko habang tutok na tutok ang mga mata ko sa malaking TV na nasa gitna ng field. Mayroon ring mga tents na nakatayo doon. May natatanaw rin akong mga ambulance at mga medics. Layong iba ring taong mga naroon ay mayroong suot na suit, at hindi ko alam kung ano ang trabaho nila. Yes, bro. Good job, Paps. Halos magkakasabay na hiyaw ng mga lalaki kong pinsan nang makasingit ang sasakyan ni Chino sa dalawang sasakyan na nauuna sa kanya. Napapahinto pa ako sa paghinga kung minsan kapag masyado siyang nagtuturn. Hindi naman kasi ordinaryong likuan lang ang lilikuan nila. Kailangan talaga ng matinding diskarte sa sports na ito. Hindi pwede yung basta ka na lang marunong mag-drive dito. Gagana't gagana talaga yung utak mo. Napapatalon sa tuwa si Ryan kapag may nauunahan si Chino Alaric sa mga kasamahan niya, samantalang ako ay lalo namang lumalakas ang kabog sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ilang ikot pa nila kailangang ikutin ang circuit. Mauuna pa yata akong mahilaw dito dahil sa nervyos. Pakiramdam ko anumang oras ay pwedeng magbanggaan ang mga sasakyan na nagkakarerahan ngayon dahil sa sobrang tulan ng mga takbo nila. Parang hindi rin sila nagmeminor kapag pal-ikaw na. Lihim akong nanalangin na sana ay walang mangyaring masama sa asawa ko kahit na mukhang maayos naman niyang namamaneho ang sasakyan. Kabadong-kabado talaga ako, at lalo pang nakakadagdag sa kaba ako ay kapag nag-o-overtake siya. Nakakakita lang siya ng konting espasyo na pwedeng malusutan, hindi niya pinapalampas. Mabuti na lang at nauunahan talaga niya ang mga in o overtake niya. Pinigilan ko ang paghinga, at alam kong ganun rin itong mga kasama ko nang maging pangatlo na si Chino sa mga nauuna. At parang mas bumilis pa ang takbo nito, mukhang sinusubukang lamangan ang dalawa na nasa unahan niya. Nanlaki ang mga mata ko at marahas na nahigit ang hininga ng sapal-iko na ay pinilit na isiningit ni Chino ang sasakyan niya sa bandang left ng sasakyan ng pole-sitter nang makakita siya ng espasyo doon. Dikit na ang mga sasakyan nila at parang magbabanggaan na. Wow! Hiyaw ng lalaking commentator sa humahangang tinig. Have you seen that? Have you seen that stunt? Tumalon naman ang mga pinsan ko na tuwang-tuwa dahil naunahan na ni Chino yung pole-sitter. Gusto ko rin sanang tumalon katulad nila ngunit hindi ko magawa dahil nanlalambot ang mga tuhod ko. Lalong yumangay ang mga tao at lumakas pa ang mga hiyawan kasabay ng palakpakan. Pati yung babaeng commentator ay napahiyaw. This Fontanilla guy was really born to dominate the field. He just made a double overtake. Puri naman ng isa pang lalaking commentator. Pwedeng-pwede ito sa F1. Lupaypay akong sumandal sa upuan at halos mahulog na sa sahig dahil talagang nadama ko ang nervyos. Hindi talaga ako pwedeng manood sa mga ganito. Siguro kung nandito si Mommy ay nahimete na yun sa mga sandaling ito. Hindi na muli pang nakahabol iyong pole-sitter o kung sino man sa mga kasamahan ni Chino dahil hindi na niya hinayaang mangyari iyon hanggang sa makarating sila sa finish line. I think I want to meet, Yuzel ng babaeng commentator. I'd love to meet Chino Alaric Fontanilla. Anunsyo nito saka malakas na tumawa, 1 AM now a fan. Dagdag pa nito. Pinag-usapan pa ng mga commentators ang tungkol sa mga sinalihang competition ni Chino, at kung ilang beses na rin siyang nanalo. Ako na mismo ang nag-aya sa mga kasama ko na bumaba na kami para masalubong ko na ang asawa ko. Pare-pareho kaming nagmamadali sa paghakbang hanggang sa makarating kami kung nasaan siya. Halatang basang-basa ang buhok niya sa pawis dahil siguro sa helmet na suot niya. May mga kausap rin itong mga taong hindi namin kilala na mukhang kino-congratulate siya. Pati ang ibang mga kasamahan niya kanina ay kausap rin niya. Paps. Malakas na tawag ni OJ saka itinaas ang kamay. Mabilis namang lumingon sa gawin namin si Chino. Pati yung mga kausap niya ay napalingon rin sa amin. Tumango si Chino sa mga kausap niya saka pa nakipag-handshake bago nagmamadaling lumakad tungo sa amin. Congrats! Sabay-sabay na bati ng mga pinsan naming babae sa kanya. Malapad itong ngumiti sa kanila at agad na itinuon sa akin ang atensyon.
Mabilis siyang nagbend ng likuran saka iniyakap ang dalawang braso sa middle thighs ko. Napasigaw na lang ako at napakapit sa batok niya nang bigla niya akong binuhat sa harapan ng maraming tao. Nakatungo ako sa kanya habang siya naman ay bahagyang nakatingala sa akin. At hindi ko alam kung mahihiya ba ako sa sitwasyon namin o gustong kong bumama rito yung babaeng commentator para makita niya kami. Say congrats. Medyo nahihiya ko pang sinabi. Congrats lang. Walang kiss. Parang na-disappoint pa ito. Muntik na akong matuno dahil sa hiyang naramdaman ko sa buong sistema ko. Mamaya na lang sa bahay, bulong ko sa kapilit na ngumiti nang tingnan ko ang mga kasama namin na pinapanood kami. Ibaba muna ako. Mabilis itong humulik sa mga labi ko na hindi ko napaghandaan pero hinayaan ko na lang. Maingat rin niya akong ibinaba at nakipagkwentuhan muna sa mga kasama namin. Hindi ba mahirap mag-drive ng mga pangkarerang sasakyan, Chino? Singit ko sa usapan nila. Matamis itong ngumiti saka inilapit ang bibig sa tenga ko. Hinawakan pa niya ang kabilang gilid ng ulo ko para hindi ko lumayo. I am a lot harder to ride than a race car, baby, bulong nito saka humalik sa tenga ko. Agad na nagsitaasan ang mga balahibo ko sa balat dahil sa kiliting naramdaman ko. Hindi pa kami makaalis-alis sa racetrack dahil may iba't ibang tao pa ang kumausap kay Chino. May mga nang interview rin sa kanya katulad ng media at ibang vloggers na nandito. Nandito rin pala yung mga co-club members niya, at nandito lang pala sila sa paddock. Mas maganda pala rito dahil pwede ka talagang lumapit sa track para makita mo ng malapitan ang mga sasakyang nagre-race. Though, sarado ang gate nito kapag nagsisimula na. Pero at least, malapit pa rin. Hindi tulad doon sa grandstand na ang layo-layo namin. Nandito rin pala yung mga race mechanics, at dito nila chine-check ang mga sasakyang gagamitin. Ba't kasi hindi kami dito dinala ni Chino? Hindi siya nag-secure ng spot para sa amin. O baka wala nang available spot dito nang magtanong siya dahil wala naman talaga siyang balak sumali sa competition. Anong oras kaya natin masusolo tong Chino na to? Ani Rian sa naiinip na tinig. Ni hindi namin alam kung nasaang parte siya nitong lugar. Isinama lang niya kami dito sa paddocks kanina para kausapin yung mga katim niya. At kahit natapos na ang event ay marami pa ring tao ang mga nandito. May mga ilan nang umalis, ngunit mas marami pa rin ang mga natira. Sinasamantala na yata ibang tao ang pakikipagpicturean sa mga celebrities na nandito ngayon, at sa mga ibang racers. Nakapagpa-picture na nga rin kami kanina sa isang lalaking artista. Open naman na yung gate, ba't hindi tayo lumabas dito? Suhestyon ni Yvette na sinang-ayonan naming lahat. Kaysa sa magmukha nga naman kaming tanga dito kahihinti kay Chino Alarek na sinabing babalik rin agad, mas mabuti na sigurong kami na lang ang pumunta sa kanya. Sabay-sabay kaming nagtungo sa may bungad, papunta sa racetrack. Maraming mga sasakyang nakahilera. Nagmistulang parking space ito dahil sa mga ginamit na sasakyan na pang-race kanina. Marami ring mga tao ang nandito na may kanya-kanyang usapan. May iba na mukhang businessmen dahil sa mga suot, iyong iba ay mga mukhang ordinaryong tao lang tulad namin na nakikipagpicturean sa ibang racer. Mukhang naging successful itong event na to, at siguradong natutuwa ang company na nag-organize. Oops, biglang sabi ni Amara at huminto siya sa paglakad. Mukhang ini-interview ni Erica Tuazon si Chino. Lumingon ito sa akin at itinuro ang gawin ng 2 taong nakatayo habang magkaharap na nag-uusap. Well, hindi lang naman basta usap dahil ini-interview talaga siya ng celebrity S******** guest commentator na ngayon ay naging interviewer na. May hawak itong mic sa isang kamay habang malalapad ang ngiti niyang nakatingin kay Chino. Mayroon ring cameraman sa harapan nila. Matamis rin namang nakangiti ang lalaki sa kausap niya. Nakababa na ang upper part ng suot niyang suit hanggang bewang kaya ang makikita mo ng suot niya pang itaas ay kulay itim na fitted t-shirts, at bakat na bakat ang dibdib niya. Pati muscles niya sa braso ay halata dahil nasa likuran niya ang mga kamay niya. Hindi naman ganun kalaki ang katawan ni Chino. May mga muscles siya ngunit hindi yung nakakaumay tingnan. Mas malaki pa rin ang katawan ni Ryan kaysa sa kanya. And just how big this event is. Ibabalita ba to sa international news na kailangan kabilaan ang interview sa kanya? Makakapasok ba siya sa Formula 1?
Hindi na kami lumapit pa sa kanya at hinintay na lang na matapos siyang ma-interview. Ang buong akala ko ay noong ibinigay ng magandang si Erica ang mic sa isang crew at umalis ang cameraman ay tapos na sila, at pupuntahan na kami ni Chino ngunit hindi. Hindi pa pala. Nanatili pa si Chino dun habang kinakausap si Erica. Panay pa ang tango nito at pagngiti sa babae. May lumapit pa sa kanilang isang lalaki na naka-coat and tie. Tinapik niya sa balikat si Chino at nakipag-handshake pa. At mula rito sa kinatatayuan namin ay kitang-kita ko kung papaano hinawakan ni Erica ang balikat ni Chino. 10 segundo ang itinigil ng kamay niya doon. Akala ko ay iyon ngunit bigla pang humawak si Erica sa braso niya saka inihilig ang ulo sa balikat ng asawa ko habang kausap iyong lalaki na kakalapit lang sa kanila. Mabilis kong iniwas ang paningin ko sa kanila at iginala sa kung saan-saan. Chill, natatawang sabi ni Greg saka pinisil ang balikat ko. Doon na lang natin hintayin sa loob si Chino, ani Yvette. Sumang-ayon silang lahat, pati na ako. Hindi naman ako nagsiselos kay Erica. May tiwala naman ako kay Chino. Inabot kami ng ilang minuto sa paghihintay sa kanya na halos pagpawisan na kamit lahat-lahat. Anong oras na rin at hindi pa kami nanananghalyan. Siguro ay napasarap ang pakikipagkwentuhan niya doon sa Erica na yun na hanggang ngayon ay hindi pa niya Carmi binabalikan. Mukhang nakalimutan ni Chino Alaric na may girlfriend na siya, May pang-aasar ang tinig ni Ryan. Sino ba naman ang hindi makakalimot kung ganun kaganda ang kausap niya? Gatong ni Joseph saka nakipag-appearan kay Ryan. Parang napantig ang tenga ko sa narinig kong iyon pero hindi ko ipinahalata. Tinawanan ko lang sila kahit na naiinis na ako. Away to, bulong-bulong ni OJ. Naaamoy ko. Mauna na kaya tayo. Mukhang next year pa yun babalik dito, pahayag ko. At hindi ko na napigilan ang paghalo ng iritasyon sa tinig ko. Nangangawit na rin ang mga binti ko dahil kanina pa kami nakatayo. Ilang ulit ko na ring ipinaalala sa sarili ko na kasal na kami kaya hindi na siya pwedeng magkagusto sa iba. Ayoko rin namang bigyan ng mali siya iyong pag-uusap nilang iyon dahil hindi ko naman naririnig. Ngunit kapag naiisip ko na hindi man lang siya lumayo ng hawakan siya, at hindi man lang siya umiwas noong ihilig ng Erica na yun ang ulo niya sa balikat niya, kumukulo ang dugo ko. Parang ibinalik ako noong mga panahong nagliligawan pa lang sila ni Sanya at naghaharutan sa harapan ko. Ayan na pala, anunsyo ni Yvette. Ang tagal mo, sermon nito. Hindi ko tiningnan ang bagong dating dahil ayokong makita niya na nabubwisit ako. Alam kong halata na sa mukha ko yun. Humalukip-kap na lang ako at tinambal ang sapatos na suot ko sa sahig. Sorry. Ang dami nilang tanong, aniya at naramdaman ko ang titig niya sa akin. Are you hungry, baby? Malambing nitong tanong saka iniakbay ang braso sa balikat ko. Anong hungry? Angry? Diin ni Joseph sa huling salita. And why? Gulat niyang sabi. Hey, mabilis niyang iniharap ang mukha ko sa kanya. Nakataas ang dalawang kilay nito habang sinusuri ang hitsura ko. Tinanggal ko ang kamay niya na nakahawak sa chin ko. Huwag kang maniwala dyan, matabang kong sabi. Are you upset? Gusto mo nang umuwi? Concerned niyang tanong. Kaming lahat, Chino. Ba't siya lang ang tinatanong mo? Also, we're hungry, you know. Pagtataray ni Rian. Okay, magbibihis lang ako saglit, may pagmamamadali niyang sabi saka na tinanggal ang braso sa balikat ko. Anong oras mo kami babalikan dito? Hindi mapigil ang tanong ko. Kung aabutin ka ng 2 oras, Chino, mauuna na lang kami. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay nito habang nakatingin sa akin. Ano, Ayla? Aniya sa tinig na naguguluhan. Bakit ako aabutin ng 2 oras? Umirap ako saka nag-iwas ng tingin. Humugot rin ako ng isang malalim na hininga para pigilan ang inis na nabubuhay sa sistema ko. Magbihis ka na kasi, Paps. Taboy sa kanya ni Greg saka siya hinayla palayo. Pagkatapos ng 3 minuto ay nakabalik na sa pwesto namin si Chino na naka-cargo shorts na at t-shirts. Nakasukbit rin sa balikat niya ang gym bag na dala niya. Sabay-sabay kaming nagtungo sa parking lot, at bawat madaanan naming tao ay binabati siya. Nang makarating kami sa parking lot at makapasok sa loob ng sasakyan ay hindi ko siya kinikibo. May problema ba tayo, Ayla? Seryoso nitong tanong habang nagmamaneho paalis. Siguro ay napansin niya ang pananahimik ko. Wala, Chino, tamad kong tugon habang nakatingin lang sa kalsada.
Nakita ko sa sulok ng mata ko ang pagtango nito. Maya-maya pa ay may kinuha ito sa loob ng center console. Paimpal akong sumulyap ng tingin at nakita kong hawak niya ang phone niya. Palipat-lipat ang tingin niya sa daan at sa screen ng hawak niya. Uuwi muna kami sa amin, pahayag ni Chino kaya tumingin ako sa kanya habang nakakunot ang noo. Nakatutok naman ang mouthpiece ng phone niya sa bibig nito. Hindi ka man lilaber ng launch. Matinis na hiyaw ni Rian sa kabilang linya. Naka-loudspeaker pa talaga siya, at hindi ko alam kung bakit kami uuwi muna. Gutom na ako palibahasang nabusog to kanina sa usapan nila ni Erika. Mauna na kayo. May pag-uusapan lang kami ni Ayla sa bahay. Mabilis niyang tinapos ang tawag pagkatapos sabihin Leon saka na lang basta ibinalik sa loob ng center console ang phone. Marahas akong gumalaw sa upuan habang kunot noo pa ring nakatingin sa kanya. Anong pag-uusapan natin? Masungit kong tanong. Sa bahay mo malalaman, walang lingon at walang kenja-tingiti nitong sinabi. Nakafocus lang sa daan ang mga mata niya, hindi ko alam kung matatakot ba ako sa kaseryosohan ng hitsura niya o lalong may inis sa kanya. Ilang ulit kong sinabi kay Chino na sundan na namin ang mga pinsan namin ngunit hindi niya ako pinakinggan. Patuloy lang ito sa pagdadrive pauwi sa apartment. Lalo akong naiinis sa kanya, hindi ba niya alam na gutom na ako. Let's just talk about whatever we need to talk about here. Maotoridad kong sabi habang magkasalubong ang mga kilay na nakatingin sa side profile niya. Hindi ako yung dapat na sumunod-sunod sa gusto niya dahil wala naman akong ginagawang mali. Siya itong inabot ng oras sa pakikipag-usap doon sa babaeng yun na halos makalimutan na niya kami. Sa bahay, pinal niyang sabi. Ni hindi man lang niya ako nagawang tapunan ng tingin para sana makita niya ang inis sa mukha ko dahil sa kanya. Umiling-iling ako saka humalukip-kap. Hindi ko na lang rin siya pinansin at itinuon ang atensyon sa kalsada. Anong pag-uusapan natin na kailangan pa nating umuwi dito? Pagtataray ko nang makapasok na kami sa loob ng unit. Huminto ako sa paghakbang para lingunin siya sa may likuran ko. Just what exactly did I do to upset you? Malumanay nitong tanong habang nakataas ang dalawang kilay. Kinagat-kagat pa niya ang sulok ng bottom lip niya. Parang tinatanggal niya yung mga dry skin doon kahit na wala naman siyang ganun. Leon lang ang pag-uusapan natin kaya tayo umuwi dito. Natatawa at nalinis kong sabi. Really? You should have asked me that inside the car. I shook my head in disbelief.